Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Isaiah, Kapitulo 46. At nais ko po basahin ang buong kapitulo. At gayon din ay babasahin natin ang nasa Revelation o Apocalypse, Kapitulo 21, talatang 1 hanggang talatang 8. Isaiah, Kapitulo 46. Ganito ang siyang isinasaad. Si Bel ay nagpapatira pa, si Nebo ay yumuyukod, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan na mga baka at mga hayop. Ang mga bagay na ito na iyong daladala ay mabigat na pasan sa pagod. Sila'y yumuyukod, sila'y nagpapatirapang magkakasama, hindi nila mailigtas ang pasan, kundi sila may tutungo sa pagkabihat. Inyong dinggin ako o sambahayan ni ako, at lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel, na kinanong ko mula sa inyong pagsilang, at dinala mula sa sinapupunan, at hanggang sa katandaan mo, ay ako siya. At hanggang sa magkauban, ay dadalhin kita. Ginawa kita, at aking dadalhin ka, aking dadalhin, at ililigtas ka. Kanino ninyo ako itutulad, at ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad? Sila'y dumudukdok o dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan na nagsisiupa ng pantay ginto ang kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatirapa at nagsisamba. Ipinapasan nila iyon sa balikat na dinadalan nila iyon at inililigay nila iyon sa kanyang lugar. At iyon ay nakatago roon o nakatayo roon, rather. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may daing sa kanya, o may dadaing sa kanya, gaymay hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Inyong alalahanin ito at maging tiyak. Isaisip ninyo uli, kayong mga masuwayin. Inyong alalahanin ang mga bagay o mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyayarihin, aking tinanukala, aking itong gagawin. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang puso, kayo na malayo sa katwiran. Aking ilalapit ang aking katwiran, hindi ito malayo, at ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Siyon para sa Israel na aking kaluwalhatian. At pagkatapos po ay isunod natin ang nasa Revelation chapter 21, Apocalypse, at ganito ang siyang isinasaad. At nakita ko ang isang bagong langit
at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na gagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ang pagtangis man o ang ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinasabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, at ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko." Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, sa mga karumag-dumag, sa mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang ating pong magiging teksto ay ito pong nasa Revelation chapter 21, talatang 1 hanggang talatang 5. Maminamahal, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Masasabi natin na tayo ay mapalad sapagkat meron tayong isang Diyos na napakaganda ng kalooban at napakabuti sa atin. Sa kabila na tayo ay nilalang ng Diyos mula sa alamok, mula sa luwad o mula sa putik, mahina, walang kakayahan, walang kapangyarihan, wala. Nothing. Wala tayong pag-aari ni anuman. Wala rin tayong may bibigay sa Diyos, sapagkat wala. Pero ang masasabi natin, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Sapagkat ngayong umaga, ang magiging mensahe natin ay declaring the end from the beginning. Ito ay isang hiwaga at maging sa lumang tipan ay binabanggit dito na ito ay isang hiwaga na ipinapahayag ng Diyos ang katapusan mula sa simula. At yun ay isang masasabi nating kathang-isip o isang panukala ng Diyos. Pero kung ating titingnan, yun ay isang hiwaga. Hiwaga sapagkat ipinapahayag sa atin ng Panginoon kung ano ang magiging wakas sa buhay na ito. At tayo nagagalak sa Panginoon sapagkat ang mga bagay na ito ay binahayag ng ating Panginoong Hesukristo kay Juan. Sapagkat dito sa binasa natin sa Kapitulo 21 ng Revelation,
ay dito'y ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang sabi sa Apokalipsi, Kapitulo 1, ang sabi dito ay sa talatang 1, ang Apokalipsi ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon at Kanyang ipinaalam ito sa pamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng Kanyang mga anghel at ng anghel sa Kanyang alipin si Juan. So dito ipinahayag ng Panginoon. At ang nakita ni Juan ay itong Kapitulo 21 na huling yugto ng buhay na siyang binago ng Diyos sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan ay merong wakas. At sa wakas na yun ay merong ginawa ang Panginoon. Sapagkat napag-aralan din natin sa Kapitulo 15 kung paano na ang mga mananampalataya, ang mga hinirang ay kanyang kinukop at kanyang tinipon mula sa 4 na sulok ng sanlibutan. From north and south, from east and west, tinipon niya ang kanyang mga lingkod. At ng kanyang tipunin ay nagpapahayag ng kanilang awitin. Nang awitin yun ay tungkol sa awit ni Moises nung sila ay iligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. At nung sila'y makatawid ng dagat na pula, sila'y umawi na awitin ni Moises at ng mga Israelita. Doon pinahayag nila ang pagtatagumpay na ginawa ng Diyos. At gayon din ang ating aawitin. Aawitin din natin ang mga awit na ito'y nagmumula sa kay Moises. At sabi din ng banal na kasulatan, ito rin ang awit na mula sa kordero ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y awit ng pagtatagumpay. Na merong pagtatagumpay sa huli. O kaya nga, mapag-aaralan natin na ang Diyos ay napakadakila upang ipabatid sa atin, ipaalam sa atin kung ano ang mangyayari sa wakas, sa hulihan, sa the end ng sanlibutan. Kaya nga, una, pag-aaralan natin, ano ito? Ikalawa, papaano ito? At ang pangatlo, bakit yan ito? O ano ito? So, iyon ang tatlong pag-aaralan natin. What is it? How is it? At why is it? Una, balikan natin ang binasa nating mga talata dito sa Isaiah Kapitulo 26. Dito mga minamahal ay pinahayag ng Diyos ang wakas. Sabi niya sa talatang 8, inyong alalahanin ito at maging tiyak. Isaisip niyo uli, kayong mga masuwayin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Yon ang ating tema ng ating mensahe ngayong umaga, nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa mangyayari.
At ang sabi niya na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Mga minamahal, tunay na masasabi kong muli, mapalad tayo sapagkat pinaunawa sa atin ng Panginoon ang hiwagang ito. Ano ba ang ibig sabihin ng hiwaga? Ito ay lihim para sa iba. Pero ito ay pinapahayag sa atin yung nilalaman ng hiwaga. Kaya nga pag alam na natin ng hiwaga, hindi na hiwaga yun sapagkat ibinigay na sa atin ang kahulugan at ang ibig sabihin at naunawaan natin ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Katulad nito, sabi niya, nagpapahayag ng wakas mula sa pasimulan. Ibig sabihin, ang kanyang panukala, the eternal counsel of God, ay ipinahayag sa atin ng ating Panginoon at napakaganda ang pinakawakas. Sapagkat dito ay kanyang makakasama at makakapiling ang buong iglesia na mga mananampalataya na mga pinili ng Diyos. Alam natin kung ano ibig sabihin ng iglesia. Ito ay kalipunan ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Ito ay kapisanan ng mga nagtitiwala. Hindi lahat ng iglesia na nasa lupa ang siyang tinutukoy ng Panginoon, kundi yung lahat ng mga mananampalataya na pinili niya, hinirang niya, bago pa itatag ang sanlibutan at sila'y binigyan ng mga pangalan at ang kanilang mga pangalan ay itinala sa aklat ng buhay at yon ang siyang ibinigay sa Panginoong Kristo. Kung kaya nga yung itinalang iyon ng Panginoon ng mga mananampalataya ay ipinapasan ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan. Doon sa krus, sa Kalbaryo, kaya nga napakabigat ng puot ng Diyos sa ating Panginoong Kristo sapagkat taglay niya, dalandalan niya sa kanyang balikat ang bigat ng kasalanan ng mga mananampalataya. Na layunin, sila ay tubusin, patawarin, linisin sa pamagitan ng dugo at akayin upang lumakad na may kaluguran sa harapan ng Panginoon. Ang pagpapahayag ng Panginoon sa wakas mula sa pasimula, ito ay hindi mapaparang. Ibig sabihin, hindi basta-basta mabubura, kundi ito'y matatag na sinabi ng Panginoon. It will not fade away. It will not be broken. No one can destroy the counsel of God. Sapagkat ang sabi niya, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So ang panukala ng Diyos ay kanyang kalooban. At napakabuti ng kalooban ng Panginoon. Ang kanyang panukala ay ayon sa kanyang kapasyahan. Ang kanyang panukala or counsel ay ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kaligayahan. At ito ang siyang tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Kaya nasabihin ito ng Panginoon, hindi natin dapat na iwawaksi yung layunin ng Diyos tungkol sa kanyang panukala na kanyang ipinapahayag ang lahat ng mga bagay tungkol sa magiging huling panahon. Napakaganda kung ating
babasahin ang Kapitulo 45 ng Isaya at kung ating itutuloy dito sa 46. Sapagkat dito ay tinutukoy ang labis na kasalanan ng kanyang sambahayan. Hindi lamang kanyang sambahayan, kundi lahat ng mga tao. Sapagkat sa talatang 1 ay sinabi dito, si Bel ay nagpapatirapa. Sino si Bel? Si Bel ay isang Diyos-Diyosan doon sa Babylonia. Ito ang sinasamba ng mga tao. Sino si Nebo? Ito ay yumuyukod. So ito rin ay isang Diyos-Diyosan. At ano ang ginagawa ng mga tao? Kanilang pasan-pasan ang mga Diyos-Diyosang ito. Tingnan nyo ang sinabi dito. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan. So, si Bel at si Nebo ay mga pangalan ng mga santo ng mga Babylonia. Sinasamba nila at pinapasan. At pag hindi nila kaya, ay ito ay nililigay sa karwahe at pagkatapos ay pinapasan sa mga baka. Ibig sabihin talagang napakabigat ng kanilang pinapasan. At ang sabi dito, pinapasan ng mga baka, ng mga hayop. At ang mga bagay nito ay daladala nila at napakabigat. At ang sabi dito, kasi medyo malabo ang pagkaka-translate sa talatang 1, ang sabi dito, kahit na ang mga hayop sa kanilang pagpasan ng mga Diyos-Diyosan ay pagod na pagod. At pagkatapos ay inyahambing pa ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan na kanilang pinapasan. So sinabi ng Panginoon, hindi nyo maaaring ako ay ihambing nyo sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ang mga Diyos-Diyosan ito ay nagtataglay ng ginto. At sabi sa talatang 6 ay ito'y ginagawa ng panday ginto. Sa talatang 6 at kanyang ginagawa mga Diyos. Sa ating bansa ay ganyan na nangyayari. Pero alam natin na mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Wala silang buhay. Yun ang sinasabi sa mga awit 115, Psalms 115. May mga mata hindi nakakakita. May mga bibig hindi nakapagsasalita. May mga tainga hindi nakakarinig. May katawan hindi nakakalakad. At yun ay ipinapasan. Dinadamitan. Ginagawang parang hari o reyna ang mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 3, inyong dinggin ako. Sinasabi niya ito sa mga mananampalataya. Ang sabi niya, inyong dinggin ako o sambahayan ni Jacob at lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel. Inyong pasinin yung sumusunod na mga talata. Ang sabi niya, kinanong ko mula sa inyong pagsilang. Sabihin mga minamahal, hindi pa tayo ipinapanganak. Iniingatan na tayo ng Panginoon sa kanyang panukala. Lalo na nung tayo ay nasa tiyan ng ating ina. Ang sabi niya,
Hinanong ko kayo mula sa inyong pagsilang. Na dinala mula sa sinapupunan. So wala pa tayong malay, pero ang kamay ng Panginoon ay sumasa atin. Hinanong niya tayo mula sa sinapupunan hanggang sa tayo ay isilang. At hindi lamang yun. Hanggang sa tayo ay lumalaki, ang sabi dito, tayo'y kinakalong sapagkat tayo'y pag-aari niya, iniingatan niya tayo, mga minamahal. Hindi lamang nung tayo ay mga kabataan, kundi kahit nasa katandaan, inyong pansinin ang sumunod na talatang 4. Hanggang sa inyong katandaan, kayo'y aking kinakalong, kayo'y aking iniingatan. Para sabi niya, ako yung kumakalong sa inyo. Kaya hindi niyo pwedeng ihambing ang Diyos-Diyosan sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lumikha ng langit at ng lupa. Hindi niyo pwede ihambing. Sapagkat yung mga Diyos-Diyosan ay kinakalong ng mga tao at nililibigay sa mga karwahe. Pinapasan. Nagiging alipin ang tao ng mga Diyos-Diyosan. Kasi pag ililipat yan, kinakalong nila, liligay sa karwahe. At yung mga hayop, pagod na. Kabigat ba naman? Kaya sabi ng Panginoon, hindi niyo ko pwedeng ihambing sa mga Diyos-Diyosan. Sila'y mula sa mga kamay ng mga panday. Sila ang gumawa. Kaya nga sabi sa Roma, ay pati yung panday, mas masahol pa ang buhay kaysa mga Diyos-Diyosan. Napakasama. Kapag gagawa sila ng mga Diyos-Diyosan, mga santo, at yun ang siyang sasabihin, ito ang sambahin nyo. Yan ang kasalanan ng Northern Kingdom. Diba sa panahon ni Rehoboam, nahati ang 12 tribo, lahi ni Jacob. Ang Southern Kingdom ay binubuo ng Juda at ni Benjamin. At yung 10 ay Northern Kingdom dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero sinasabi niya, hanggang sa katandaan, kayo'y aking daladala. Kayo'y aking kalong. Pero sabi niya, ako ito, sapagkat sabi sa talatang 4, hanggang sa katandaan mo, ako siya. I am that I am. At yun ang binanggit din ng Panginoon, I am ang makapangyarihang Diyos. At hindi lamang sa katandaan, tingnan niyo yung sumusunod. Hanggang sa magkauban. Alam ba ninyo yung salitang uban? Puti ng buhok. Sabi na iba, that's the glory ng tao, yung pumuti ang buhok. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa mga mapuputi na ang buhok? Ako ang
may kalong sa inyo. Sapagkat itinuturing tayo ng Panginoon na mga anak. Nuturing tayo. Yun ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, maliban na ang inyong mga puso, ang inyong buhay ay maging katulad ng bata. Sapagkat ang bata, 100% nagtitiwala sa kanyang ama. Na tunay na siya'y nananalig sa kanyang ama. Ay ganyan din ang tinutukoy dito. Hanggang sa ikaw ay magkauban, ay dadalhin kita, sabi sa verse 4. At sabi sa sumusunod na pangungusap, ginawa kita, ako ang may lalang sa iyo, nagmula ka sa alabok, wala kang kakayahan, wala kang kapangyarihan. Ikaw ay mahina, ngunit ikaw ay aking inaalalayan. Ikaw ay aking dala. Sapagkat ikaw ay aking ginawa. At aking dadalhin. O mga minamahal, napakasarap noon na mabatid na kahit tayo may edad, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Akala natin, pag yung tayo ay nagtiwala sa ating lakas, akala natin magagawa natin ang lahat. Pero dumadating ang panahon na ipakita sa atin, kahit wala kang ginagawa, tayo'y bit-bit, akay, dala-dala ng Panginoon. Kaya meron tayong isang Diyos na natataglay ng kagandahan ng kanyang kalooban at napakabuti niya sa atin na hindi niya tayo pinababayaan sa anumang oras. Lagi siya na sumasa atin. Kaya nga 2 beses na sinabi niya, ginawa kita at aking dadalhin ka. At ang sumunod na salita, aking dadalhin at ililigtas kita. Kaya nga nasabi ng Panginoon, kanino niyo ko ihahambing sa mga Diyos-Diyosan? Hindi pinakikita ng Panginoon dito, siya ang nagdadala sa atin. Siya ang gumagabay sa atin. Siya ang gumagawa sa atin. At yung kanyang layunin na wakas, sapagkat ang sabi dito, inuna muna ng Panginoon ang mga bagay na ito at saka sinabi niya na sa talatang 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Iisa lamang ang ating Diyos at iisa lamang ang ating Ama. Yung Diyos na lumikha ng langit ng lupa, siya ang ating Ama. Ang Diyos na nagmahal sa atin at isinugo ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Kristo, para sa atin, siya ang ating Ama. Ang siyang nagbago ng ating buhay. Kasi sabi sa banal na kasulatan, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bago nila lang. At ang nagbago ng ating buhay ay ang ating Ama. Sapagkat siya ang ating Diyos, siya ang ating Ama. Isang Ama na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Kaya nagpapahayag siya ng wakas mula sa kasimula. At siya ang siyang
Sinasabi niya, kahit nagagalak tayo sapagkat itong mga bagay na ito ay ipinahayag ng ating Panginoon Jesucristo, yung magiging wakas. Katunayan, ang ginamit dito na halimbawa ay isang babaeng ikakasal sa Panginoon. Ang sabi dito sa Banal na Kasulatan sa talatang 2 ng Kapitulo 21, talatang 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. So ito ay tumutukoy na ang iglesia ang kasintahan na ikakasal sa Panginoon. The bride is the church. At ito ay tinipon mula sa 4 na sulok ng sanlibutan, sa norte, sa south, sa east at west. Tinipon ng Panginoon. At ang ginamit dito ay ikakasal. Siyempre, ang sabi sa Banal na Kasulatan, ang lalaki at babae, pag ito ikinasal, sila'y magiging isang laman. Dati 2 laman, pero magiging isang laman. At ganito ang larawan. At maalala natin dito, mga minamahal, na ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa kanyang iglesia, sa kanyang mga hinirang. Mula sa eternity, hanggang sa sila'y nasa sinapupunan, niliwanag din ng Panginoon, dala-dala ko kayo, kalong-kalong ko kayo, inaaruga ko kayo, hanggang sa kayo ay isilang, hanggang sa kayo ay lumaki, hanggang sa kayo ay naging binata, dalaga, nag-asawa, hanggang sa tumanda, kahit na kayo ay magkaroon ng uban sa inyong kahinaan, kayo'y aking daladala hanggang sa tayo ay makasama ng Panginoon doon sa langit. Sapagkat pag sinabing ikakasal, ibig sabihin, silang dalawa ay mamumuhay na mag-asawa. Iisa, sapagkat ang Panginoon ang Pangulo na iglesia at ang mga mananampalataya ang katawan ng iglesia. So, iisa, hindi pwedeng hatiin, hindi pwedeng paghiwalayin, sila'y iisa. Sa eternal counsel ng Panginoon, sila'y iisa at sila'y titira sa kaharian ng Diyos na inihanda para sa Panginoon Jesucristo at para sa mga mananampalataya. At yun ang sinabi ng Panginoon, ako'y kinakailangang umalis sapagkat gusto kong ihanda ang isang lugar para sa inyo. At yun ang siyang tinutukoy dito, mga minamahal, upang makita natin na ang Panginoon ang siyang gumagawa. Tulad ng kanyang sinabi dito sa talatang 11 sa Kapitulo 46. Una ay sabi niya sa talatang 10 ng Isaiah na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang layunin ko ay maitatag at aking gagawin ang lahat ng aking kaligayahan. At sabi niya sa mga sumusunod na talata, oo, aking sinabi, oo, aking papangyayarihin.
Aking pinanukala at aking gagawin ito. So ano yung wakas? Na tayo'y makakasama ng Panginoon sa walang hanggan. Yun ang kanyang panukala. Yun ang siyang inihahayag sa atin. Yun ang siyang binabanggit sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang layunin ng Panginoon ay tayo'y makasama. Yun din ang sinabi sa Kapitulo 21, talatang 3. Sabi dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. Ito ang kagandahan, mga minamahal, na mabatid ng mga mananampalataya ang magiging the end ng panukala ng Panginoon sa sanlibutan. At sa mga mananampalataya, lagi nating alalahanin, mga minamahal, hindi tayo ipinanganak sa labas. Ang sabi na iba ay baka ipinanganak sa buhok. Tayo'y ipinanganak ayon sa kalooban ng Panginoon. Ipinaglihi, nasa tiyan, tayo'y daladala ng Panginoon. Inilaan tayo ng Panginoon hanggang sa tayo'y mailuwal. At kung walang malay, kalong-kalong tayo at iniingatan tayo ng Panginoon. Siguro ngayon lang natin naalaman na kahit na may uban ng ating buhok, tayo ay daladala ng Panginoon. Tayo ay bit-bit ng Panginoon. Tayo ay inaakay ng Panginoon. Tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Ang dahilan ay sapagkat siya ang may gawa sa atin. Siya ang nagdadala sa atin at kasama sa kaligtasan. Sapagkat yung Kapitulo 21, talatang 8, ganito naman ang gagawin ng Panginoon. Ito ang paghukom ng Diyos. Ang sabi niya, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, sa mga karumaldumal, sa mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito ang gagawin ng Panginoon doon sa mga hindi mananampalataya. Pero sa ating mga minamahal, nais niya na tayo'y makapiling ng walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, kung saan siya naroroon, kinakailangan tayo rin ay naroroon. Naroroon ang kanyang wagas na kahabagan, naroroon ang kanyang wagas na pag-ibig, naroroon ang nais niya na siya ang ating Diyos, makapangyarihan. Tayo ang kanyang bayan. Laging tinutukoy ng Panginoon ang tungkol sa tipan.
Na sabi ng Panginoon, sila'y magiging bayan niya. Verse 3 dito sa talatang 21 ng Revelation. Ang Diyos mismo ay makakasama nila. Sapagkat siya ang nagbigay ng buhay at tayo'y may buhay. Yung mga itatapon sa dagat-dagatang apoy, mga walang buhay. Ang turing doon ng banal na kasulatan, they are living soul. Buhay na kaluluwa, pero walang buhay na walang hanggan. Wala silang buhay sapagkat ang buhay ay nagmumula lamang sa Panginoong Diyos. Ito'y binabahagi sa sinumang sumasampalataya at nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos, sa mga salita mo na ito ay yung pagpalain sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.